Ayon naman kay Kuya Ed, siya na umano ang bahala sa mga wakwak. Aalamin niya mga pwesto ng mga ito. Kung yun man daw ay posibleng kasama ng kalaban, mas mabuting unahan na at wag nang antayin na maunang sumugod ang mga ito. Habang nasa makipot na kakahuyan, binanatan niya na ito. Kapag nakahanap umano ng magandang pwesto ang wakwak, mahirap nang patayin ang mga yon. Pero kailangan niya umano malaman o makumpirma na mga kalaban ng mga ito. Kapag hindi naman umano ay wala siyang gagawin dito. Isinama niya noon si Pandak. Mabilis daw kasi itong kumilos at nakakakit sa mga puno. Balik kami na lamang noong 4. Ako, si Gerardo, si Aurelio at ang tiyo ko noon. Batid naming lahat ang distansya ng kinaroroonan nitong si Delonte. Nasa 1 kilometro pa ang layo niya. Pero malakas talagang presensya ng kulam kahit pa ganun kalayo. Kapag aktibo kasi ang isang kulam, kahit sinong biyasa, mararamdaman ito. Wika ko pa, ano bang gagawin namin sa oras na mahuli itong si Delonte? Ayon naman kay Gerardo, papatayin niya umano yun. Noon pa man ay saksakan na daw ng sama nitong si Delonte. Pangit ang ugali at manang-mana sa tatay. Bata pa si Gerardo. Nasipa pa siya nito dahil lang sa maliit na pagkakamali nun. Pinapalampas niya naman yon bilang respeto. Pero ang hinanakit niya umano dito, napukaw ng idamay na ang kanyang asawa. Ayon naman kay Aurelio, kung ano ang gusto ni Gerardo, sumasang-ayon daw siya. Tumango din si Tiyo nun, na sinusuporta ng desisyon. Dahan-dahan kaming naglakad. Mula sa kalsada, may mahabang daan patungo sa baybayin, pero masukal ang bawat gilid nito. May halo pang plantasyon ng saging na hindi na napangalagaan pa. Nararamdaman ko si Kuya Ed at Pandak. Nakikisabay sila sa amin pero naroroon sila sa loob ng kakahuyan. Habang papalapit, pasama ng pasama ang presensya ng lugar na yon. Halo-halo na yon. Nawari ba'y pinamamahayan ito ng isang kulto? Natatandaan niyo naman siguro yung may nakasagupa kaming kulto, di ba? Ang pinaka-pinuno nun, yung isang sarhento, dating sundalo. Hindi talaga namin napuksano ng pinaka-pinuno ng grupo. Umatras na lamang yun sa amin nang mamatay ang ilan sa may matataas na katungkulan. Ang pinunong sarhento dati, sa pagkakaalam ko, nasa isla ng Samal. Nagbubuo na naman ito ng isang organisasyon. Pero wala pa naman akong naririnig na pananalasa ng mga ito. Kung sakaling manghamak ang mga ito ng tao, talagang manghihimasok ako kahit pa hindi na ako noon ang pinupunterya. Gaya ng sabi ko, kapareha ang bigat ng presensya doon sa lugar na yon, ng presensya ng isang kumpol na kulto. May iba pang mangkukulam doon sa lugar ni Delonte. Aminado akong kabado ako noon. Mas nakakatakot pang ang kalaban ng kapwa may karunungan kesa sa isang aswang, lalo na kapag singlalim ang kaalaman nito sa naabot ko. Napakatahimik namin. Halata sa mga kasama ko na nakikiramdam lamang. Nauuna si Gerardo. Nakikita ko ang mga daliri niya. Kabado. Nagsisimula na itong magpalipad ng talandro o palipad hangin. Si Tiyo ay napagilid na lamang bigla tapos nag-ibang mukha nun. Sa tingin ko, tinatamaan siguro si Tiyo. Itong si Aurelio naman, kalmado pero imposibleng hindi ito kabado. Hanggang sa makarating kami sa lugar na may napakaraming puno ng talisay.
Malalaki ang mga talisay na yon. Dama ko pa sa lugar ang presensya ng engkantadong umok at tiyanak. May presensya din ng mantiw o isang agta o kapre. Napakalamig ng lugar. Sinasabayan pa ito ng hagapas ng hangin ng dalampasigan na nakakapanayo ng balahibo. May ilang mga nakikita akong mga bangka. Tapos sa gilid-gilid, mga bahay na walang ilaw. Napakadilim doon. Maya-maya pa, sinabi na ni Gerardo na naroroon na daw kami sa punto na ilang metro na lamang ay lupain na ng angkan nila. Ako naman noon, tinatanaw ko sa unahan. Wala naman akong nakikitang bahay na magara. Maliban na lang sa panakanakang tirahan na karaniwang matatagpuan sa tabi ng dagat. Yun kasi kaagad ang nakaaga ng atensyon ko. Paano ba naman kasi? Mayaman itong angkan nila Gerardo. Hanggang sa may dulo, may bukana ng ilog dyan. Nandoon na yung daan papasok sa lugar ni Delonte. May ibang daan naman. Doon ito sa kabilang parte pero makikita tayo doon. Sambit ni Gerardo. Ano sa tingin mo, Raul? Naamoy mo ba? Kami, nararamdaman namin pero mas malakas ang pagdama mo. Kumpirmado. Nandyan nga. Pero naroroon na sila, Ed. Nauna na sa atin ang mga hinayupak. Kala ko pa naman babantay ng mga wakwak. Kung sa bagay, doon lang naman banda sa may kalsadang presensya. Alam siguro ng kapatid ko na hindi banta at karaniwang nakatira lang sa lugar. Pero malay ba natin na kasama mo ngayon? Tugon ni Tio. Hindi ako sumabat. Nakatuon ang atensyon ko kay Gerardo. Na sa mga puntong yun, halata na sa kinikilos na may gagawin ito. Hanggang sa hindi nga ako nagkamali nun. Sabi nito, mauuna daw siya. Nagkatitigan naman kami noon ni Tio Raul. Habang si Aurelio, sinabing mag-iingat noon. Walang ano-anong kumabig kami noon patungo sa may kakahuyan. Pero habang nangyayari ito, binabasag na ni Aurelio ang poder sa paligid. Maging ako noon, binabasag ko na para kapag nagkaroon ng inkwentro, malaya kami noong makakapagsagawa ng talandro. Nagpalit ng anyo si Tio. Mabilis. Tumatakbo yon, pero hindi ko man lang narinig na mayabag sa lupa. Mga ilang segundo noon, may nakikita ko sa may unahan, sa may ilog. May banaag doon ng isang malaking bahay. Napakadilim. Wala man lang kailaw-ilaw ang bahay na yon. Ang tanging ilaw lamang na makikita mo sa may bandang kalsada. Pansin ko namang umaabot ang kuryente doon at may mga poste. Pero walang ilaw ang bahay na para bang brownout. Nung huminto kami ni Aurelio malapit sa bahay, si Tio ay bigla na lamang kumaripas ng takbo. Para bang may kung anong masama sa katawan at mabilis na naglaho nun. Sayang, maangas pa naman sana yung pormahan niya. Napatawa tuloy si Aurelio. Akala siguro ay walang poder sa lugar nun. Dagdag ni Aurelio, masyado umanong tahimik ang paligid. Pero dama niya ang tensyon. Medyo mahina na ang bakod at mas papahinain niya pa ito para umano makapanlaban si Gerardo. Ang sarap sabihan nun ni Aurelio na maging ako'y binabastag ko din naman yung poder eh. Kung makapagsalita, akala niya siya lang yung gumagawa ng paraan. Nasa bulwagan na ng bahay si Gerardo. Nakatayo lang. Hindi ko naman makita ang mukha gawa ng madilim. Nakipagbuklod naman si Tio sa kauring aswang. Nasa likod lamang sila. Yung tipong lugar na kung saan
kaya nilang indahin ang sakit ng poder nun. Maya-maya na may makakapasok na rin ang mga ito. Dahil ramdam ko ang paghina ng bakod sa paligid. Nakatayo pa rin si Gerardo. Bakit hindi pa siya kumikilos? Oo, at may ibang mangkukulam din sa lugar. Pero ang nasa malapit, ito ang namumukod tangi na si Delonte. Napapaisip ako nun. Baka nag-iisip din sa kung anong gagawin nitong si Gerardo. O at kasama namin siya. Kapatid ko at may malasakit ako. Naiintindihan ko siya kahit pa hindi na tanungin pa. Na gusto niyang puksain ng kalaban na siya lang. Bali kami, magiging suporta kung sakaling maipit itong si Gerardo nun. Hanggang sa ilang saglit nun, bumaba na ng tuluyan at nabasag ang bakod sa paligid. Kung magtatanong kayo sa kung ano itong bakod na ito, pananggalang. Orasyong bakod na pwede sa paligid at pwede ding ilagay sa sariling katawan. Espiritual na padereto na siyang nagbuo lamang sa pamamagitan ng espiritual na presensya. Dahil sa buhay na salita. Pamilyar ba? Pakinggan niyo ang bakod ni Lola. Kalahating oras din ang tinagal nun. Biglang nagbukas ang ilaw ng bahay. Sa may harap pa mismo ito at nakita ko na ng detalyado si Gerardo. Hindi ko alam kung bakit parang walang emosyon na mukha niya. Napakalayo kumpara sa kanina na kung iisipin mo, papatay na talaga ng tao yon. Nakatitig lamang kasi ito sa pinto ng bahay. Kalmado ang mukha nito. Siniko ako ni Aurelio. Sabi nito ay puntahan ko daw ang kapatid ko. May nangyayari umano sa kanya. Napatanong ako sa kanya kung bakit. Malakas naman itong si Gerardo. Pero minsan kasi ilagay natin sa lugar ang init ng ulo. Tingnan mo, hindi yan gumagalaw kanina pa. Bulag ka ba? Hindi naman ako nagsalita nun. Bumunot ng itak itong si Aurelio. Sinabing doon daw siya sa likod. Basta lapitan ko umano ang kapatid ko at tapikin ng balikat ng 2 beses nun. Sinunod ko siya. Totoo ang mga sinasabi ni Aurelio. Hindi gumagalaw si Gerardo. Nakatulala lamang ito. Yung parang nasa loob lamang siya ng isang litrato. Ganon na ganon. Gerardo, tol, uy. Hindi siya humihinga. Wika ko nun. Hindi din kumikipat ang kanyang mga mata. Hindi ko alam ang nangyayari. Hanggang maya-maya'y sinigawan ako ni Aurelio. Tumatakbo ito patungo sa akin. Kinaltukan ako nun. Sobrang sakit. Tinapik niya ng 2 beses sa balikat si Gerardo. Bumagsak ang katawan nito sa lupa at umungol nun. Aray ko naman, para saan yun? Ang sakit, Aurelio, ha? Baliw ka. Sinabing tapikin ang balikat eh. Kinausap mo pa. Kung nagkataong hindi umabot, patay na yung kakambal mo. Tingnan mo, naghahabol ng hininga. Malamang kanina pa yan hindi nakakahinga. Kaagad kong inalalayan noon si Gerardo. Paglingon ko naman kay Aurelio, wala na ito sa tabi namin. Samantala, yung mga gabunan, nasa bakuran na ng bahay. Si Pandak pa nga noon ay nakarating sa may bubungan. Malaki ang bahay. Ang bakuran ay gawa lamang sa mga guod o yung pinakapuno ng kawayan. Pero maganda ang pagkakahanay at parang resort tingnan yon. Wala namang tarangkahan ito. May 4 na lusutan. Sa harap, sa may gilid at patungo sa ilog. Habang itong bahay naman, 2 palapag at kapwa may beranda ang ibaba at itaas. Malapad,
Tapos ang bubungan, gawa sa pawid. Yung tipong may yero pero pinatungan ng pawid para magmukhang native house. Kinakalay kayo ni Padyak, pero naririnig ko ang alingasngas ng yero. Nagtanong ako kay Gerardo sa kung anong nangyari sa kanya. Ang sabi naman nito, nakita niya umano si Delonte sa bulwagan. Pero noong lapitan niya yon, bigla na lamang nanigas ang katawan niya. Hindi daw siya nakagalaw nun. Maging ang mga mata niya ay nakatirik lamang sa isang direksyon. Pero narinig niya umano ang pagbungad ko na parang baliw kanina. Inilapit mo pa talaga yung bibig mo. Kala mo mabango. Si Delonte, nasa loob. Hindi ko alam kung may kasama pero may mga bitag. Kung nauna kayo sa akin, posibleng hindi ako manigas kanina dahil nararamdaman ko ang pag-uusal niyo ng pangbasag. Ang sabi ni Aurelio, hangal ka daw eh. Parang hindi ka patuli. Pinairal mo daw yung kapusukan mo. Mahinang nilalang ka daw, Gerardo. Hindi ko alam pero nagatungan ko talaga si Gerardo noon. Siguro, sa inis ko yun kay Aurelio na pinagmukha akong mangmang noon. Kinaltukan pa ako na para bang siyang nagpakain sa akin. Ano ka mo? Sinabi yun ng panot na yun? Aba, iyabang ah. Huwag mo nang pansinin. Ganyan talaga yung mga matatanda na. Nagmamarunong para isiping malakas pa. Pero oo, sinabi niya yun kanina. Yung pagkabigkas pa nga ay medyo maangas eh. Kapag ako napikon dyan sa lolo mo, Roberto, pipigtasin ko talaga yung nakatirintas niyang buhok sa batok. Para yung pagiging panot niya, buong kalbo na. Hindi pa bitin. Nagpipigil lamang ako ng tawa nun. Hindi ko alam kung bakit pumasok sa isip ko ang manggatong na para bang may bumlong sa akin na kung sino. Tinatanaw ko si Aurelio. Naroroon ito banda sa ilog. Nakaupo sa lupa na wari ay may ginagawang ritual. Nagsawalang bahala na ako nun. Kako sa sarili ko, bakit pa pinapatagal yon? Hindi ko na lang sana hinayaan si Gerardo sa kanyang pagpapasya kanina. Etong si Gerardo, may malakas naman na aral. Minsan nga lang parang ako din, yung bang hindi nag-iisip. Inilabas ko ng 3 baon nun. Kinuha ko sa sisidlan ko ang ilang mga alupihan. Nakagat pa ako gawa ng mukhang naipit yun ang kunin ko. Pinagapang ko ito sa lupa. Wala pa. Gumagapang pa yun gawa ng wala pang kautusan. Pinikit ko ang aking mga mata. Lumulukob na sa katawan ko ang presensya na dati kong ginawa noong digmaan kontra unang uri ng gabunan. Ang pag-utos sa mga alaga ko ay hindi na kinakailangan pa ng pagpantok dahil nasa harapan na mismo ang kalaban. Sa kung sino ang nasa loob ng bahay, tiyak iiyak ito. Noon kasi, kinakailangan ko pang magritual para sa pagpatama ng pantok sa kapalang uutusan ng mga alaga. Binulong ko na sa mga sandaling ito ang mga kombinasyon ng talandro, kaliwat kanan at kasama na doon ang ipinagbabawal na orasyon. Alam niyo naman kung para saan yun, di ba? Para depensa sa katawan ko sa anumang pinsala sa kaliwat kanan kong binibitawang karunungan. Nahihilo pa rin ako. Yung tipong sumasakit ang ulo ko na para bang mabibiyak nun. Pero nasa tama ang pagbigas ko kaya hindi na ako makakaranas pa ng saglit na pagkabaliw. Sabi ko kay Gerardo, ako nang pupuksa. Siguraduhin mo lang na hindi ka lalayasan ng katinuan ha. Baka hindi ka na gumaling, Roberto. Gagala ka talaga na walang saplot. Alam ko na yon. Nadala na ako. Pagbitaw ko ng kautusan, yung alupihan na iilan lamang na gumagapang sa lupa. Dumami ito at nagsisulputan ng iba.
mula sa ilalim ng lupa noon. Kinikilabutan ako. Yung iba ay parang patungo sa akin noon, na parabang tatraidorin ako. Kaya nga napaatras ako noon. Maging si Gerardo, tumakbo. Narinig ko naman ang pagmumura ni Aurelio. Sabi pa nito'y gumagawa na daw siya ng paraan at bakit pa daw ako sumingit noon. Sabi ko naman, ang kupad niya. Basta, inaasar ko talaga noon itong matandang ito. Kahit papanay maramdaman niya ang simpleng pangbabara ko noon. Maya-maya pa, may nagsisisigaw na sa loob ng bahay. Hindi lang nag-iisa ito. Tinig ng babae ang mga naririnig ko. Siyempre nagulat ako. Wala naman kasi akong ibang nararamdaman maliban na lang sa presensya ng kulam na tumama kay Desa. Indikasyon na si Delonte ay nasa loob ng bahay at maaaring nag-iisa lamang yon. Tinawag ko ang Kuya Ed. Sabi ko, pasukin niya na ang bahay. Nagreklamo ito. Pagkatapos daw akong magpakawala ng sandamakmak na sapat. Papapasukin ko na siya. Baka madali din siya kasama ng mga kalaban. Bakit hindi na lamang daw antayin na mamatay ang mga tao bago pa siya pumasok noon? Ang sabi ko naman, kapag mamamatay ay hindi namin malalaman ang buong motibo. Dagdag ko pa, baka bukod sa pagkulam kay Desa, may iba pang isinasagawa ito. Hindi sumunod si Kuya Ed. Bagay na iintindihan ko naman. Gawa ng nakatikim na talaga siya sa mga alupihan ko. Siguro'y ayaw niya nang makagat nun. Sa madaling salita, Sir Seth, ako na lang ang pumasok. Hindi naman nakasara ang pinto dahil nang itulak ko ito ay nagbukas yon. Bumungad sa akin ang dalawang babae. Gulat na gulat ako nun. Ang dalawang babaeng ito, nasa gitna ng malalaking simbolo ng mga pentagram. Tag-iisa sila. Maraming nakatirik na kandilang itim. Kitang-kita ko ang detalye gawa ng bukas ang ilaw sa may bulwagan. Ibig sabihin, ang mga babae na ito ay ginawang mga laruan na ginagamit sa kulam. Napapatanong ako kung bakit dalawa. Iisa lang naman ang kinukulam noon. Sa mga puntong yun ay napapaisip ako na baka itong bahay na ito, dausan talaga ng mga kabulastugan. Kaya pala nakakaramdam ako ng parang may kulto sa lugar na yon. Itong babae, dalawa, wala na. Nakahiga na lamang yun sa sahig at alam kong paralisado na. Katulad na nangyari kay Gerardo nang putakti ng alupihan ko. Pumasok ako sa loob. Ang hinahanap ko ay ang matandang lalaki. Hindi ko pa kasi nakita ni isang beses itong si Delonte. At kapag nakakita ako ng tao doon bukod sa dalawang babae, malamang si Delonte na ito. Pero wala. Hindi ko nakita sa ibaba ng bahay, kung kaya naman umakyat na ako sa itaas nun. 3 ang silid. Ang isa dito'y nakasara. Nanlaki ang mga mata ko gawa ng yung mga alupihan ko. Nakita kong patay na ang mga ito sa labas ng pinto ng silid na nakasarang yon. Hindi ako makapaniwala. At kung hindi ako nagkakamali, may malakas na presensya sa loob kung kaya nagsimatayan ng alupihan na dapat ay papasok doon sa loob. Pwedeng nakaselyong pintuan o maging ang buong silid ng orasyon. Isa itong uri ng bakod, Sir Seth, na sabulag. Maraming beses ko nang nabanggit ang sabulag. Ang sabulag doon, may kasamang pangontra kung kaya namatay ang mga alaga ko noon. Malakas ang kutob ko na nasa loob nito si Delonte. Umusal ako. Usal na higit pa sa depensa.
Hindi ako sigurado kung may bitag ba sa oras na buksan ko ang pintuan. Basta't ang 3 bao ko noon, lalong uminit ang mga ito. Kinakapa ko ang isa, yung may simbolo ni Solomon. Hinahalikan ko yon. Tapos nang makalapit na ako sa pintuan, dinampi ko ang palad sa dingding. Nakakapangilabot. Samot-saring pangitain ang lumukob sa diwa ko. Lahat masasaklap. Kamatayan, apoy, karumal-dumal na sitwasyon. Maraming mga dugo ang tao. Nagsusumamo ang mga ito. Kaagad akong kumalas sa dingding. Napapamura ako na para bang impyerno ang loob nun. Pumasok si Tio. Doon ito sa beranda dumaan at lumusot sa bintana. Nakita ko ang biglaang pagsimangot ng mukha niya. Ang sabi pa nito ay, kagagawan ko daw ba ang nararamdaman niya sa loob ng bahay? Para kasing hindi ito nagmumula sa alupihan. Sabi ko naman, hindi. Dagdag ko pa, nagmumula ito sa loob ng silid sa harapan ko. Hindi siya lumapit. Mga ilang distansya si Tio. Tapos yung aksyon nito, yung handa na siyang tumakas kung sakaling may hindi magandang mangyayari nun. Nag-iisip ako noon sa kung anong gagawin ko. Sumigaw ako. Tinakot ko ang nasa loob. Sabi ko, kapag hindi ito lumabas, mamamatay ito sa loob ng silid na yon. Pinaparinig ko ang pagtakot gawa ng wala pa akong ibang opsyon nun. Pero ang totoo, ako naman talagang natatakot nun. Sino bang hindi para talagang impyerno ang kung anong nasa silid na ito. Pero sa kabila ng paulit-ulit kong pagtawag, walang sumasagot. Maya-maya'y dumating na itong si Aurelio. Mas malala pang naging reaksyon niya nang makita niya at maramdaman ang silid. Ang sabi pa nito, malakas umano ang presensya. Samantalang hindi naman ito ramdam sa labas ng bahay. Ano na ngayon? Anong gagawin mo? Nag-iisip pa ako. Hindi pwedeng gamitin ng mga aswang para puwersa ng pinto. Kapag nagkaganon, baka matunaw sila Tio. May naisip ako. Tingnan natin kung hindi lalabas ang kung sinong nasa loob. Nagtanong si Aurelio sa kung anong naiisip ko noon. Sabi ko naman, tulungan niya muna ako noong maghakot ng mga bunot. Bumaba kami ng bahay. Pinabantayan ko kay Tio ang silid nun. Kapag may lumabas ay sabihan kaagad kami. Pero wag siyang lalapit. Magsisiga ka sa itaas. Susunugin mo yung bahay. Hindi. Magpapausok lang. Sayang naman yung itsura nito kapag sinunog. Malay mo, mapunta pa kay Gerardo yung bahay. E di may bakasyonan na kami. Kaagad naman kaming bumalik nun. Kasama pa si Gerardo. Doon ay sinindihan na ang bunot. Nilagyan ko pa ito ng lana ni Aurelio. Sabi pa nito sa akin, tama lang daw ang ginawa ko. Sabi ko naman, hindi ako kailanman nagkakamali. Kahit ang totoo ay halos palpak lahat at yung tipong maglalagay muna sa bingit ng kamatayan bago magtagumpay. Paypay naman ang paypay itong si Gerardo. Pinapapasok namin ang usok noon sa siwang ng kisame at pintuan. Maya-maya pa, bigla na lang naming narinig na sumigaw si Pandak. Diba, mula kasi siya sa bubong nun. Tumalon ito pababa. Ikaw ba naman ang tamaan ng usok na yon tapos aswang ka pa, diba? Kawawa ka. Hanggang sa parang kami pa atang nabalot ng usok nun, imbis na ang loob ng silid. Pero tiniis namin ito. Total ay may lagusan naman ng hangin. Kumpara sa loob na nakasilyado talaga.
Maya-maya pa, pumihit ng doorknob. Sa mga puntong yon, nakatikom na ang kamao ni Gerardo na para bang susuntukin ng kung sinong lalabas ng silid na yon. Nagbukas ito. Laking gulat naming lahat dahil ang lumabas, walang iba kung hindi ang tiya ni Gerardo, si Isidra. Umuubo-ubo pa ito sabay sandal sa dingding. Pero masama makatingin. Galit na galit naman si Gerardo. Hindi ko na napigilan ang kapatid ko. Sinakal niya ang kanyang sariling tiyahin. Inipit at kitang-kita ko ang pagdilat ng mga mata ni Isidra. Ayon kay Gerardo, paano ito nasangkot doon sa kalokohang yon? Pero hindi nagsalita ang tiyahin niya. Para bang pipito. Kahit na anong tanong ni Gerardo ay hindi talaga sumasabat nun. Habang nangyayari naman yun ay sinasabuyan ng lana ni Aurelio ang loob ng silid. Ang daming mga iba't ibang kandila. Ang ilan dito ay lusaw na. Nasa sahig ang mga yon. Nakikita ko sa bandang sahig ay may mga kagamitan sa kulam. Napapamura pa nga si Aurelio dahil may malaking rebulto umano na parang ito ang sinasamba nila. Pagsilip nito, rebulto nga. Walang ukit na may suot nun. Parang Adonis ito na nakahubot-hubad. Hindi siya kapusturan ng Panginoon pero mahaba ang buhok niya. Nasa gilid lamang yun ang aparador. Binasag ni Aurelio ang ritual sa loob. Sinabing ligtas na daw ito para pasukin. Dagdag pa ni Aurelio, kulto umano ang angkan nila Gerardo. Napakunot ang mukha ko nun. Wala namang nabanggit sa akin si Gerardo patungkol dito. Maliban na lang sa marunong siya sa lihim na aral. Ayon naman kay Gerardo, hindi niya umano alam ang patungkol dito sa angkan nila. Ang paniniwala niya ay katulad lamang ng angkan namin na puting mambabarang. Marahil ay lingid ito sa kaalaman mo. Halata eh. Presensya pa nga lang ay malalaman mo na. Maging ang mga babae na nasa ibaba. Kulto ang mga yon. Nasaan kaya si Delonte? Bakit narito ang presensya niya pero wala siya? Sambit ni Aurelio nun. Diniinan pa ni Gerardo ang pagsakal kay Isidra. Kung hindi daw ito magsasalita, papatayin niya ito kahit natiyahin niya pa yon. Nasaan si Delonte? Nasaan? Nandito lang siya kanina. Hindi ko alam kung bakit nawala. Basta't ibinili niya sa akin na wag akong lalabas ng silid. Wika ni Isidra. Bakit kanya kasama? Alam mo tiya, minsan na ako nagalit sa'yo pero pinagkatiwalaan kita ulit. Sabi ko na nga ba, tatraidor ka uli. Nagduda na talaga ako sa mga kinikilos mo. Gaano ba kabigat ang kasalanan ko? Tapos ngayon si Desa pa. Paano kung namatay siya? Hindi mo alam kung gaano kagalit si Delonte sa'yo, Gerardo. Magmula pa ito sa tatay mo. Ang yaman ng pamilya natin ang dahilan kung bakit nagkagulo tayo. Idagdag pa dyan ang girian sa panig ni Socorro at sa pamilya natin. Alam mo bang si Delonte din ang pumatay sa tatay mo? Papalabasin niya sanang ang pumatay ay ang angkan ni Socorro. Pero dahil sa nanay niya ni Roberto, naudlot yon. Wala akong magawa, Gerardo, dahil nakatali ang leeg ko kay Delonte. Kapag sumuway ako sa kanya, papatayin niya ako. Mabuting at napakiusapan ko pa siya na huwag kang idamay. Maliit ka pa noon, pero ang pumanig ka ngayon sa karibal ng angkan natin eh. Papatayin ka niya. 10 na mga kasama mo doon sa baluarte ni Socorro. Sa usapang yon, labas na kami doon. Maliban na lang sa parting nagkagirian. Kaya naman hinayaan ko na lamang si Gerardo. Para bang gusto na talaga nitong pumatay. Pero magpaganon pa man ay pinakawalan niya ang tiyahin niya.
Sinabi niyang umalis na ito ngayon sa lugar. Nakasunod lang ang paningin ko noon sa aling pababa ng bahay. Umalis nga si Isidra. Matapos lamang noon ay hinagilap namin si Delonte. Nakapagtataka. Paano ba naman kasi? Wala doon si Delonte pero naroroon na naman ang presensya niya. Maging si Aurelio ay naguguluhan sa mga puntong ito. Sabi pa ng matanda ay baka dahil umano sa ritual. Sumabat naman si Gerardo. Ayon sa kanya, alam niyang pumasok yun ng bahay kanina bago pa tuluyang manigas ang kanyang katawan. Ilusyon niya na lang yun, Gerardo. Para makasigurado. Raul, ano sa tingin mo? Nandito pa ba si Delonte? Ay naman kay Tio. Parang wala na umano. Kanina ay naroroon pang amoy nito habang sinasakal daw ni Gerardo itong si Isidra. Pero nang umalis ito, kasabay naman noon ang paglaho ni Delonte. Ganoon na lamang ang pagkagulat ko, Sir Seth. Hindi ko alam pero sumagi sa isip ko na hindi kaya si Isidra. Siya si Delonte. Yung ilusyon lang yung kanina na hindi talaga si Isidra yon. Sinabi ko sa kanila ito. Dagdag ko pa, dapat ay hindi pinakawalan ni Gerardo ang kanyang tiya. Baka si Delonte yon. Hindi sila nakapagsalitang lahat. Makikita sa kanilang mukha ang malalim na iniisip na para bang dismayado. Napamura na nga din noon si Aurelio. Matapos ay nagmuni-muni ito at sinabing posible umano ang mga pagdududa ko noon. Dali-daling lumabas ng bahay si Gerardo. Hinagilap niya ang kanyang tiyahin kasama si Pandak at Kuya Ed. Ang ginawa ko naman, inantay kong magkaulirat itong dalawang mangkukulam na babae. Yung isa dito ay ubod ng tanda, habang yung isa naman ay parang sinidad lang namin ni Gerardo. Pero unang tingin pa lang alam mo nga, pangit na ng ugali nito. Mga isang oras din akong nag-antay. Naroroon ang dalawa sa sala. Nakaupo sa sahig na parabang nilamukos na papel ang mga ito. Hindi gumagalaw. Maga ang mga muka. Mabuti at hindi ko sinama yung alakdan dahil kung nagkataon, 1 linggo silang paralisado. Binura ni Aurelio ang 2 malalaking penta sa sahig nun. Kinuha niya din ang mga kandilang nakatirik at sinilaban ito sa labas ng bahay. Si Tio naman ay naroroon sa may bubungan. Pasilang kasi ang buwan noon at malamang parang baliw na naman itong kakausapin ng buwan noon. Maya-maya gumalaw na yung medyo bata-batang babae. Nag-iip ako sa daliri ko sabay tapat sa leeg niya. Sabi ko, kapag may itinanong ako ay dapat sumagot siya ng diretso at tama. Dahil kung hindi, gigilitan ko ang kaluluwa niya. Mamamatay siya noon. Tinanong niya kung ano ang kailangan ko. Unang katanungan ko noon sa naalala ko, sino ang kinukulam nila sa loob ng penta? Ang sabi naman ng babae noon, kalaban umano sa politika. Hindi na ako nakialam doon. Wala naman akong paki sa ganyan. Ang gusto ko lang talagang malaman noon ay ang buong konsepto kung bakit parang isang grupo sila noon. Ikalawang tanong ko, ilan silang lahat? Marami umano at may kasama pa silang naroroon sa may samal. At kung hindi ako nagkakamali, yung binabanggit niya sa samal, sakop ito ng pinunong sarhento. Pangalanan natin yung sarhentong ito na Guzman. Maraming sinabi ang babaeng ito matapos nun. Kahit hindi pa nakalatag ang susunod na tanong, dinitali niyang lahat. Isa daw sa bahay ng pinagdadausan nila ay ang tahanang yon, at ang ilan daw sa nakatira malapit sa lugar na ito, mga kasapi.
Ang mga nararamdaman ko palang mangkukulam sa daan kanina, mga kasama na ito. Hindi ko muna sinabi ito kay Aurelio. Pinatapos ko ang pagsasalita nitong babaeng ito. Hanggang sa meron siyang sinabi na nanlaki talaga ang mga mata ko, Sir Seth. Ang namamahala daw sa kanila sa bahay na yon, si Isidra. Pinutol ko na muna ang pagsasalaysay nito. Nag-isip ako na maigi nun. Hanggang sa nagtanong ako kung may Delonte bang nakatira dito. Yung tipong kasapi nila na may mataas na katungkulan. Nagkatitigan ng dalawang babae na para bang may gustong sabihin ng mga ito pero nagdadalawang isip nun. Maya-maya pa, nakita ko na para bang nagkakasundo silang dalawa nun. Hanggang sinabi nitong bata-bata pa na may lalaki silang kasama pero hindi naman daw nila kilala ito. Utusan lamang yon na walang kinalaman sa kanilang organisasyon. Alam niya umano ang bahay kung saan. Malapit lamang din sa lugar pero sa kabilang parte ng ilog. Ang namamahala at sinusunod ng lahat ng miyembro sa kapunuang yon na sinasakupan ng isang pangkat, si Isidra. Pero hindi naman daw nila madalas nakakausap. Parati itong wala at kapag nagpapakita, nagkukulong ng matagal sa silid nito sa itaas nun. Ang silid na kung saan doon nakalagay ang rebulto ng sinasamba nila. Lalabas lamang daw ito kapag pagdadaos na at ang rebulto ay nilalagay yon sa sala sa ibaba. Dali-dali kong kinausap si Aurelio. Sabi ko, baka wala talagang Delonte. Baka si Isidra din yon. Dagdag ko pa, sinabi sa akin yun ng babaeng naroroon. Ang nakapagtataka lang, bakit ito ang lumabas sa pagtatawas ko nun? Bakit may Delonte doon? Hindi kasi nagsisinungaling ang pagtatawas na yon. Lalaki ang lumabas pero sa takbo ng nararanasan namin nun, para bang naging iba. Sobra talaga akong naguluhan. Hindi ko alam kung tama ba talaga ako ng hinala. Baka si Isidra ang gumawa ng harang at ginamit niyang linlang lamang itong si Delonte. At baka din si Delonte yon na nagpapanggap lamang na si Isidra. Alam kong walang imposible sa mga ito. Gawa ng may malalalim silang karunungan. Hindi pa ako makakasagot diyan sa ngayon, Roberto. Katulad mo, nalilito din ako. Malakas ang karunungan ko, pero nauungusan ito ng isang klase ng proseso na hindi ko pa matukoy. Yung pagpapalakbay ng kaluluwa ni Desa, hindi yun maaaring magkamali. Katulad din ng pagtatawas mo. May parte sa akin na si Isidra, pero mas lamang pa rin na si Delonte yun. Yung kaluluwa sa astral, Roberto, hindi yun ilusyon. Totoo lahat yun. Maging ang demonyo nga'y makikita din noon ng hubad mong mga mata. Sambit ni Aurelio.